Lahat ng tao ay may responsibilidad sa mundong ito. Ngunit may isang kaugalian ang nagiging kasanayan ng nakararami, ang pagpapaliban sa mga gawain o mas kilala bilang procrastination. Samahan niyo ako na mag-interview ng isang junior high school student na si Alfelix, isang college student na si Jose, at isang working adult na si Carl upang maibahagi nila ang kanilang karanasan. I'm Felix, grade 8 and a junior high school student. Isa sa mga pinocrastinate ko lately ay yung naging sa amin na performance task no teacher namin para gawin, which is on deadline ay kagabi. Ngayon, pinocrastinate ko siya dahil naisip ko na madali lang naman siyang gawin at so kaya ko siyang gawin in one sitting. Isa sa mga ginagawa ko kapag nagpo-procrastinate ako ay pag-ML kasi nakakabanding ko yung mga kaibigan ko at yung mga kaklase ko. Tapos, isa din doon yung TikTok at nanonood ng YouTube kasi during that time nakakapag-relax ako at nakakapagpahinga ako, lalo pag tahimik yung paligid. Para sa akin yung procrastination ay kaya naman siyang iwasan. Kaya ko naman siyang iwasan. Pero kasi ako, nakakapag-focus ako kapag nagpo-procrastinate ako dahil mas natutuon ko yung attention ko sa bagay na yun. At saka ako din kasi yung tao na madaling mawala yung attention lalo kapag matagal pa yung duty. Wala, ako nga po pala si Jose Manuel Ambita, and I'm 4-year college IT student. Then currently yung ginagawa namin ngayon is sales and inventory management system ng client namin. Isa sa mga requirements namin sa school is gumawa kami ng system na bibigyan ng solusyon yung isang company. Then yung company na yun is kukunin na lang yung system para gamitin dun sa business nila or sa mga establishment na kailangan. So mga procrastination na ginagawa ko dito sa thesis namin, lagi ako ng Dota, lalo na dahil kasama ko mga friends ko. Then nakaka-entertain siya na laruin dahil nagana rin yung utak mo. Nakakalimutan mo yung paggawa mo. Then next naman is pagbabasa, then social media. Yung social media kasi hindi mo siya maiwasan dahil may kailangan kang i-check na messages, mga important messages. Then kailangan mo rin i-check yung mga post na example, mga social media post ng mga idol mo, ganun. Madalas naman tinatamad ako or overconfident ako sa paggawa talaga ng thesis namin kasi tingin ko sa sarili ko, kaya ko yung thesis namin. Then kaya ko siyang gawin in one day or kaya kong gawin yung task ko in 1 or 1 week. Na inaabot talaga siya dapat ng mga isang buwan. So, paano ko naiiwasan ang procrastination? Hindi ko pa siya naiiwasan. Sinubukan ko naman siyang iwasan. Tigilan. Pero hindi ko talaga siya magawa. May mga bagay talagang nakaka-distract sa atin or yung mga entertainment like yung paglalaro ng Dota, then social media, then pagpapahinga, yun lang nakakapigil sa akin sa paggawa ng mga responsibilidad ko. Lalo na isa yun sa nakakapigil sa akin is yung paglalaro nga talaga. Dahil na-entertain ako, then talagang nasaya kami sa paglalaro ng Dota dahil nakakalimutan namin yung mga problema nila. So, my name is Carl Rich Olivares. Currently, I am a software developer sa Mandaluyong. And, as a software developer, gumagawa kami ng software para sa mga clients namin. So, sila yung lumalapit sa amin and then kung ano man yung request nila, yun yung ginagawa namin and yun yung pinapresent namin sa kanila. So, as work from home, at nasa bahay ka lang, medyo madaming distractions. And since medyo unang buwan mo pa sa trabaho, syempre galing ka sa pahinga, hindi may iwasan yung mag-procrastinate from time to time. And yung task kasi namin doon is pinapagawa kami ng software na task manager. And pair kami doon ng isa kong katrabaho. So dalawa kami nag-work sa project na yon. And minsan, syempre,
since work from home, medyo flexible yung time, parang gusto ko pa magpahinga and nagpa-procrastinate pa ako. So, pag nagpa-procrastinate ako, madalas nagdo-doom scroll lang ako sa Facebook, sa Twitter, minsan nanonood ako ng mga maiksing video sa YouTube. Then minsan naman kapag maaga ako nag-out sa trabaho, naglalaro lang ako, Dota, ganyan. Sa totoo lang, pag nagpo-procrastinate ka naman kasi alam mo talagang hindi mo dapat ginagawa yun. So nandun yung sense of guilt mo. So minsan kahit pag nagpo-procrastinate ka, naglalaro ka, nagdo-doom scroll ka, hindi siya relaxing kasi alam mo na hindi mo dapat ginagawa to eh. Alam mo na dapat may iba ka pang ginagawa pero nagpo-procrastinate ka. So dahil doon siguro ginagawa ko ng paraan kahit papaano. So pag nakakaramdam ako ng gano'n, yung sense of guilt na yon, ang ginagawa ko pag nagsa-cellphone ako, for example, binibitawan ko lang muna siya. And then, pipilitin ko talaga sarili ko na bumalik sa trabaho. Sumunod na mga araw, ako naman ay dumulog kay Ma'am Villaluz, isang licensed psychologist, upang maunawaan ang procrastination. Ang totoo, may mga iba-ibang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagpo-procrastinate. Now, kung titingnan natin sa psychological perspective, may tinatawag kaming konsepto na temporal discounting. So, dito sa sinasabing temporal discounting, ang totoo, gustong-gusto ng tao na mayroon silang natatanggap na immediate reward. So, people tend to procrastinate on things that they need to accomplish kasi minsan yung mga bagay na kailangan nilang i-accomplish, future-oriented yung reward nun. Hindi agad nila nakukuha. Kaya hindi nila ginagawa or pinagpapaliban. Baka yung iba, ang feeling nila napaka-overwhelming nun, or baka minsan yung kailangan nilang gawin, that's not actually their line of interest. Kaya anong ginagawa nila, pinagpapaliban nila yung ganong mga task. Di kagaya, for example, no, kung magbababad sila sa social media, kung maglalaro sila ng mobile games, doon sa mga behaviors na yon, agad-agad kasi o ramdam nila yung magiging satisfaction na makukuha nila. Kaya kung titingnan natin, isa yun sa dahilan kaya nagpo-procrastinate kasi hindi pa nila nakikita yung reward doon sa mga kailangang i-accomplish. Papaano naman daw na yung pagpapaliban ay maaring maging bahagi ng mas malalim na problema sa mental na kalusugan, halimbawa, kagaya na ng anxiety disorder or depression. So, kagaya ng sinabi natin kanina, no, procrastination could either stem or could result into anxiety. So, ibig sabihin, kaya pala nagpo-procrastinate, maaring dahil meron siyang anxiety or yung pagpo-procrastinate niya magre-resulta into anxiety. Kasi, syempre, pag alam mong malapit na yung deadline, tapos di ka pa natatapos dun sa kailangan mong tapusin, talaga naman, automatic yun, natataas ang anxiety level mo. At dahil mataas na yung anxiety level, lalo na nadidelay-delay mo yung mga trabaho mo. Kaya kung titingnan natin, nagpapaikot-ikot lang talaga yung procrastination and anxiety. Base sa isang survey, 94% ng tao ay nagsasabing ang procrastination ay may negatibong epekto sa kanilang kasiyahan. At 80% ang nagsasabi na negatibo ang kanilang nararamdaman matapos mag-procrastinate. Pero bakit ko nga ba ibinabahagi sa inyo ito? Ang pagpapalipas ng oras ng ibang tao, ang kadahilanan na galing sa eksperto. Dahil nais kong mamulat tayo na bawat segundo o minuto na nawawala ay mga pagkakataong hindi na mauulit muli. Ngayon, alam mo na ba kung bakit ganon, idol?